Eto po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Bibitayin ang mga mapapatunayang kurakot at adik. Nako, talaga may adik pa talaga. Oh, pag-usapan natin yan. Kasi ito, this is very important. Ito po ang talagang matagal ng hiling ng taong bayan. Pero ang problema, hindi matuloy-tuloy. So this time, yan. Pangalawa, drama sa baha. Eto, may twist po dito. Okay? Huwag po tayong magpapalinlang. Okay? Ipapaliwanag ko po sa inyo bawat isa na meron pong drama dyan sa flood control projects. Pangatlo, wala na sa Pinas ang mga contractor. Hindi lang isa, madami pa. Ayan. Yan lang po ang pag-uusapan natin. At hindi na po natin pagtatagalin. Pero bago po tayo dumiretso, pinapaalala ko lang po doon sa mga hindi pa po nakapag-like nitong vlog na ito, pagpasok pa lang like lang konting lambing. At ang pinaka-importante po, paki-check kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe po kayo dito sa channel ni Coach Oli. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso po tayo agad-agad doon sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Eto, pag-usapan muna natin bago tayo pumunta doon sa mga bibitayin yung mga adik, yung mga kurakot. Bibitayin na po. Saglit-saglit lang po dito muna tayo, okay? Ngayon, eto, balita ngayon. Oo, ang nagsimula nitong balita nito, yung PTV4, state-sponsored na media outlet. Sila po ang unang naglabas nito. Okay? So, sinugod di umano etong bahay ni Diskaya. At may mga pinagbabato, pinagsusulatan na magnanakaw. Yan. Nilabas po rin ito ng News 5. I-observe niyong mabuti. Sa, kanina pa po ito, no? Bago lang, baka ngayon mas malaki na. Sa 3,000 na nag-like nito o nagtawa nito o nag-heart nito, sa 3,000 na engagement, 2,500 pinagtatawanan. News 5 to Hindi po ito channel ng DDS. Hindi po ito channel ng mga vloggers ng mga DDS. Hindi po. Media po. Nakakampi nila. Di umano. Alam naman natin, di ba? News 5 po. News 5. Pinagtatawanan yung balita. Bakit? Bakit po? Alisin lang natin habang dinidiscuss natin. Kasi sinugod po yung bahay ni Diskaya. Dahil sinasabi, kayo mga kurakot kayo. Basta sinisisi ang Diskaya dahil dito sa mga ghost projects at dito sa flood control projects. Okay? So yan po ang pag-uusapan natin. Aalisin lang natin kasi fina-flag ni YouTube pagka may mga ganyang mga graffiti. Okay? Pero eto, mga kababayan ko, alam na ng mga Pilipino na talagang panliligaw ito. Kasi doon sa 3,000 engagement, 2,500 tumatawa. Anong ibig sabihin nun? Alam ng mga Pilipino na nililigaw ninyo ang usapin. Let me remind you, okay? Hindi po natin pinapawalang sala ang mga kontraktor. Hindi po natin pinapawalang sala sila Diskaya at mga katulad ni Diskaya. Pero maging maingat po tayo mga kababayan ko. Ang taong bayan, maging maingat tayo. Dahil itinuturo po yan dyan. Mapapansin ninyo ang galawan ng gobyerno. Yes, may kasalanan ang mga Diskaya. Naging sakim sila, nagpasangkapan sila. Di umano. Okay? Hindi ko po pinapawalang sala yan. Pero halatang halata, ginagawang fall guy ang mga kontraktor. Kasi kung walang mananagot na mga public officials, mga kaibigan ni Bongbong Marcos, mga kaibigan ni Tambaluslos, mga
mga elected officials, hindi naman maglalakas ng loob itong mga 'to. Even the DPWH, hindi yan maglalakas ng loob kung hindi may pulitikong backer yan. Wag na po tayong maglokohan. May pulitikong backer yan. Dapat merong makulong, merong maparusahan, merong mapanagot na mga politiko, mga elected officials. Yes, makulong dapat yung mga sekretaryo, yung mga DPWH na guilty, yung mga kontraktor, yes, guilty. Pero tingnan nyo, tinuturo sila. Anong nilabas ni Bongbong Marcos? Ang lakas ng loob niya, nilabas niya, di ba? 15 mga kontraktor. Doon pa lang duda na ako eh. Alam mo yung galawan ni Marcos, lagi akong duda dyan. Ang tingin ko dyan kay Marcos, lahat ng gagawin niyan, parang inililigtas yung sarili. Tingnan nyo mong nangyari. Ha? Nilabas na yung 15 contractors. Oh. Pero hindi niya pangalanan. Hinahamon siya. Pangalanan mo. Sabi ni BP Sara, kung papangalanan mo yung mga yan, tapos na yan isang araw pa lang. Pinangalanan mo nga. Kinaya mo nga pangalanan yung mga contractors eh. Tapos sasabihin nyo ngayon, hindi ganyan si Bongbong Marcos kasi may due process. Hindi. Ginagawa nyo fall guy yung mga contractor. Kasi kinaya nyo pangalanan yung mga contractor eh. Di dapat kayanin nyo rin pangalanan yung mga congressman. Tama or tamang-tama. Or kung hindi man congressman, sinong politiko? Takot ka? Duwag ka. Kaya wag po tayo magpapaniwala. But anyway, sa tingin ko naman, hindi naniniwala ang taong bayan eh. Isipin mo, News 5 pinagtawanan nila. Hindi yung News 5 mismo ha. Ibig ko sabihin, doon sa channel ng News 5, na alam naman natin, maraming manunood dyan, kakampi nila. And yet, puro tawa. So hindi naniniwala sa drama. This is all drama. Tingnan ninyo. Ako nagtatanong lang. Okay? Nagtatanong lang po. Wala tayong pinagbibintangan. Kasi yung mga ganyang gawain, kadalasan yan, galaw komunista. Tingnan ninyo, kayo na humusga, hindi ako. Yung mga nagsusulat ba na ganyan, yung mga nambabato na yung ganyan, yung biglang rally tapos may biglang media, tapos PTV4 pa. Tingnan nyo, yung mga nag-participate, komunista ba? Nagtatanong lang. Kayo na sumagot. Ilagay nyo dyan sa comment section. Yes, mga komunista yung mga nagrarally. Or no, hindi totoo yan, Coach Oli. Hindi komunista yung mga nagrarally. Pero observe nyo po. I-observe ninyo. Anong nangyayari sa ating bayan? Makakatakas yung mga congressman, yung mga politiko, tapos meron, hindi po. Hindi. Alam nyo, kahit lahat ng mga tarantado, hindi po mura yun, stupid lang ibig sabihin. Lahat po ng mga lokolokong kontraktor, ikulong ninyo. Wala tayong nasolusyonan. Alam nyo kung bakit? Yung problema sa pangungurakot, magtutuloy yan. Dahil yung mga magnanakaw na mga politiko, kukuha lang ng ibang kontraktor yan. Gagamit ng ibang pangalan. Ikulong ninyo, parusahan ninyo, managot ang mga politiko. Tapos ang problema natin sa korupsyon. Tapos ang problema natin sa flood control, ghost projects. Kaya wag po tayong papaligaw. Yes, hindi ko po pinagtatanggol ang DPWH. Hindi ko po pinagtatanggol ang Diskaya. Yes, managot sila. Pero maging mautak tayo doon sa panliligaw ng gobyerno. Huwag tayong papayag dyan. Huwag tayong papayag. Kaya hanggat hindi nila nilalabas si Saldico, hindi nila pinapatawag si Magalong, kaya ayaw nilang patawag si Saldico, lahat ng yan, drama. Mag-iingat po tayo. Kasi itinutulad po ito Tandaan ninyo, itinutulad nila. Ang sabi, posibleng magaya sa Indonesia. Hindi po. Kasi nagkagulo sa Indonesia, pinagbabato yung mga kurakot. Hindi po. Sa Indonesia, mga pinagbabato yung mga opisyal.
Ito, Paul Guy. Maging matalino po tayo dito mga kababayan ko ha. Huwag tayong papauto. Yan ang style nila. Even sa us, even to us DDS. Anong style nila? Nagpapapasok sila ng Trojan horse. Be very careful on that. Okay? Ito, style nila, kunwari meron silang ipinapako. Kunwari nagtatrabaho sila. Kunwari sinusolve nila ang problema. Yung pala, ang totoo niyan, nililigtas nila ang sarili nila. Because Marcos is supposedly guilty. Directly or indirectly because he is the president. Siya ang pumipirma niyan. Nangyari yan on his watch. Dapat managot din si Bongbong Marcos. Huwag tayong papayag dito mga kababayan ko. So, huwag natin sakyan. Ha? Yung mga nagrarally-rally na yan. Again, ulitin ko yung tanong ko. Tingnan nyo yung mga nagrarally. Komunista ba o hindi? Tanong lang. O, puntahan po natin to. Kaya naman, ito talaga ang kailangan natin. Ha? Ito ay napapanahon. Breaking news po tayo. Breaking news. Napapanahon po ito. Death penalty sa kasong plunder isinusulong ni Senator Bato. Kalalabas lang po. Mainit-init pa. Ayan. Ha, magkakaalaman. Okay? Ulitin ko, ha? Nilabas po 'yan ng News 5. So hindi po tayo fake news diyan, okay? Pero aalisin ko lang yung picture kasi ayan, may death na nakalagay. Alam mo naman si YouTube, medyo strict 'yan. So alisin muna natin. Oo. Habang pinapaliwanag natin. Death penalty na papanahon. Kasi alam mo, ito talaga ang matagal nang gustong mangyari ng mga Pilipino. Sigaw ng Pilipino 'yan. Yung puso nila. Gusto na nilang matapos itong problema sa Pilipinas. At hanggat buhay ang mga magnanakaw na yan, nanganganak yan. At itinutuloy ng mga anak yung pagnanakaw ng kanilang mga tatay. So hindi na matapos-tapos yung nakawan sa bansang Pilipinas. Do you agree with me? Pag ang tatay magnanakaw, chances are, ang anak magnanakaw. Unless magbagong buhay. Unless, kasi ako naniniwala ako sa pagbabagong buhay. Unless may divine intervention. Pero kung wala, ito, tingnan yung mabuti ito. Ito ay pangkalahatan. Kung ano yung ugali ng tatay, chances are yung anak, ganun. Pag walang nag-intervene, especially pag walang divine intervention, nakukuha yan. Oh. Di ba? Tuloy-tuloy yan. Kaya, ito yung napapanahon, hindi na matapos-tapos ito. Kahit ikulong mo yung mga kurakot na hindi matatapos yung problema nating kurakot sa Pilipinas. Dapat talaga magkaroon ng death penalty kaya matagal nang sinisigaw yan eh. Salute sa'yo, Bato de la Rosa, dahil talagang pinaglaban mo yan. Alam mo kung bakit? Takot. Kaya hindi po masapasa yung batas na yan. Dahil yung gumagawa mismo ng batas, yung mambabatas mismo, kurakot. Yung gumagawa ng batas mismo, kurakot, magnanakaw. Kaya hindi matapos-tapos yan eh. Yung death penalty na yan sa plunder. Yung pangungurakot, hindi matapos-tapos. Balik natin ha. Dahil dyan sa problemang yan. Ay, saglit. Kaya lahat dyan, takot. Oh. Ngayon, kaya saludo ko dito kay Bato. Dahil, alam nyo, magagawa mo lang yan pag malinis ka. Kung sa tingin mo talaga, ikaw ay hindi nangurakot. Ang problema dyan, may mga katulad ni Bato sa Senado at sa Congress din. May mga matitino din naman. Congress. Sa mababang kapulungan. Lower house. Meron din naman matitino. Ang problema, mas marami yung talagang mga mandarambong. Yung mga magnanakaw. Kaya tuloy, hindi mapasa-pasa tong batas na to. Ngayon, ang sigaw ni Bato, tulungan natin siya. Ito yung post niya, babasahin ko.
Hindi ata nailagay ito, eh, hindi ko naipasa dun sa aking editor. Pero ito sinabi ni Bato, humihingi siya ng tulong sa ating mga kababayan na tulungan nating maipasa itong batas na ito. Magkakaalaman dito. Itong una kong tanong, papayag kaya si BBM, si Saldico, at si Tambaluslos sa batas na ito? Kasi dito malalaman mo na, eh. Malalaman mo na agad. 'Pag hindi sila pumayag, parang drug test 'yan, eh. Nagkakahamunan ng drug test, ayaw mo magpa-drug test, eh, di anong iisipin ng tao? Addict ka. Totoo or hindi, chances are addict ka talaga. Anong kinakatakot mo, 'di ba? Ngayon ganito rin 'to, anong ikakatakot mo? Papaikutan mo pa yang batas na 'yan, puro excuses ka pa diyan. Ayaw mo lang ipasa, ayaw mong pirmahan, ayaw kang sumang-ayon. Eh, baka may kamag-anak kang, kurakot o magnanakaw or baka ikaw mismo magnanakaw, 'di ba? Once and for all, tapusin na natin yung problema dito sa nakawan na 'yan. Yang mga kurakot na 'yan, tapusin na natin. Eh, maganda ito, itulak po natin ito. Baka this time magkatotoo na kasi malakas po ngayon ang, Duterte Block dito sa Senado. At baka mapasa, hindi ko lang alam kung papayagan ito ni Bongbong Marcos o pipirmahan ito, eh, hindi natin alam. Pero magkakaalaman diyan kung sasang-ayon si Bongbong Marcos, kung sasang-ayon si Tambaluslos. It's about time. Ubusin na natin yung mga magnanakaw sa Pilipinas. Wag na nating hayaang manganak pa. Or kung yung anak nila, baka mahimasmasan. Kasi kung namatay yung tatay nila dahil sa pangungurakot, dahil sa death penalty, eh baka tumino. Ako lang medyo nakukulangan lang ako dito sa pinasang batas ni Bato. Ang dapat talaga dito, tingnan niyo kung sang-ayon kayo dito sa karagdagan na ipapasa ko, kung ako man ay si Senator Bato, 'di ba? Dapat diyan, hindi lang plunder, hindi lang yung mga magnanakaw, yung mga kurakot, dapat pati adik. Kasi public official ka tapos adik ka, doon pa lang alam mo na binababoy mo yung taong bayan, eh. Anong karapatan mo manungkulan, anong karapatan mo mag-lead sa taong bayan kung adik ka? Wala kang gagawin, eh. Nakakita na kayo ng adik sa sugal? Chances are magnanakaw 'yan, 'di ba? Tama or tamang-tama? Kasi na-adik, eh, may nakita ako, napanood ako. 8 days, 9 days, hindi umaalis ng casino, walang ligo-ligo. Andun lang, ubos ang pera ng kabuhayan ng pamilya. Magnanakaw pa. Ganyan din ang adik. Papatay yan, gagahasa yan kasi wala sa katinuan. At gagawa ng paraan yan para maituloy niya yung pag-a-addict niya. Anong karapatan mo? Addict ka, tapos public official ka. Eh, sa akin lang naman. Eh, kayo, ilagay nyo dyan sa comment section kung kayo sang-ayon sa akin. Di ba? Eh, siguro, i-rehabilitate natin yung hindi pa habitual na mga gumamit lang. Pero public official ka, elected ka ng taong bayan, tumakbo ka, the fact na tumakbo ka, addict ka, dapat yung gawing illegal na yun. Di ba? Sasabihin nila, hindi ka pwede magdagdag ng batas. Kaya nga isa batas natin na kung mapatunayang addict ka at public official, elected ka, dapat death penalty rin sa'yo nang hindi ka sa akin lang naman yun. Kung sa tingin ninyo malupit. Kasi para kung ikaw ay mayroong problema sa pera, kung ikaw ay sa tingin mo ay klepto, kung ikaw ay magnanakaw, 'di ba? Yung nahuli sa grocery, anong ginagawa? Kinukulong. Ano lang ninakaw nun? Sesto, 'di ba? Oh. Yung mga namitik diyan ng cellphone, bugbog sarado. Magkano lang yung cellphone? 10,000, 15,000, 20,000. Masuwerte na kung iPhone yung nanakaw.
80,000. Magkano lang yun? Yung iba, bilyon. Tapos namamasyal sa ibang bansa. Tapos wala tayong gagawin. Ni hindi nabugbog. Yung namitik nga ng cellphone, binugbog nyo eh. Di ba? So, yun lang, medyo kakulangan. Pero salute ako sa ginawa ni Bato. But hopefully, madagdagan po. Madagdagan. But unti-unti. Simulan muna natin sa plunder. Since yan ang ipinasok, iniingi ko po ang suporta ninyo ng aking manunood. Suportahan niyo po ito sa inyong Facebook, sa inyong social media, sa inyong YouTube, sa inyong Twitter. Suportahan po natin ito. Kailangan, it's about time. Ang tagal ko nang nabuhay, ang tagal na, makaka-relate dito yung mga kaedad ko. Ang tagal nang wini-wish ng taong bayan yan, yung death penalty para sa plunder. Hindi matuloy-tuloy. Bakit? Hindi nga na-approvean. So, baka pag sinigaw nating taong bayan, makinig sila. Okay, next topic po tayo. Tingnan nyo po ito, katulad nito. Ano mangyayari sa investigasyon? Saldi ko, nasa US na para mag-medical treatment. Wow, ang galing ng timing, no? Ang timing mo, Nantatapang ninyo maging kontraktor? Di ba? Isa daw to sa di umano yung listahan. Anong pangalan ng kanyang kontraktor? Yung kanyang construction company? Di ba? Isa siya dun eh. Tapos kayo mag-iimbestiga kayo. Tapos ayaw nyo ipatawag si Saldi ko. Yun, nakatakas na. May medical treatment pa daw. Wow, galing. Pag-uwi niyan dito, naka-wheelchair na rin yan. Pagdating sa korupsyon, ang tatakaw. Hindi lang po hindi to si Saldi ko ha. Pangkalahatan, wag kang guilty. Kasi yung iba, guilty. Pag kami nagsasalita ka, kala mo sa kanila tumatama lahat eh. Ito sa mga kurakot. Pag nangungurakot kayong nalakas ninyo, pag nasilip na kayo ng taong bayan, bigla kayong nasa wheelchair, mga animal. Bigla kayong nagkakasakit. Sa bagay, pag hindi ka naman nagkasakit dyan, ewan ko na wala ka talagang konsensya, maisipin mo, kulong yan. Talagang malilintikan ka sa taong bayan. Alam mo, mahirap dito. Gaano kataas ka, ganun din kalakas ang bagsak mo. Kasi pagka nawala lahat yung yaman at kinuha yung yaman, hindi ko alam kung paano tatayo to. Di bali yung mga mahihirap, kuhanan mo ng konti, sanay sila dyan eh. Yung iba nga, isang kotse lang, masaya na. Yung iba nga, motor lang, masaya na. Pero yung may 40 kang sasakyan, 60 kang sasakyan, gawin mong 5 sasakyan yan, baka mag-suicide yan. Bakit? Sanay na sila eh. Magkakasakit. Tingnan mo, pag nangayayat, yung mga bonjing, pag nangayayat, tingnan mo, na-depress yan. Diba? Tanong ko sa kamera, anong klaseng investigasyon ang gagawin ninyo kung wala si Saldi ko? Anong klaseng investigasyon ang gagawin ninyo kung wala hindi nyo papatawag si Magalong? Hindi dapat siya nagkaroon ng hold order. Di ba? Pumutok na yan eh. Ngayon, kung nauna siyang nakaalis bago pumutok yan, which I doubt, baka mamaya doktorin lang yung papel niyan eh. But anyway, let's give him the benefit of the doubt. Nakaalis bago pumutok lahat yung sitwasyon na yon. For discussion purposes. Patawag nyo pabalik. Pambira, yung dating presidente nagawan yung paraan para kidnapin, dalhin sa dahig. Si Roque, binigyan ninyo ng warrant. Kahit wala sa Pilipinas, ginagawa nyo ng paraan. Ang dami, sino pa tong isa? Si Tebes. Nagawan yung paraan pauwi. Coach Oli, may kaso yun. May warrant yun. Hindi gawan nyo ng paraan. Senado,
Kung ayaw, hindi naman gagalaw yung Congress eh. Sabagay, hindi pa pwedeng tawagin ng Senado kasi nagrerespetuhan sila. Dapat talaga gumawa ang Congress dyan. Patawag ninyo. Pag hindi umuwi, pa-issuehan nyo ng warrant of arrest. Ganun naman ang ginagawa sa hearing, di ba? Ang tanong, ba't hindi nyo ipatawag? Abante! Ano yan, drama? Kakababayan ko, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong maniniwala. Be very wise, mga kababayan natin. Niloloko tayo dito. May drama po sa baha. Yung pagdikit nila, yung pagbabato nila sa bahay ng Diskaya, pagsusulat nila doon, pagrarally doon, meron silang pinoprotektahang tao. Dapat ang batuhin ng bahay. Yung, hindi po tayo nagtatawag ng gulo, okay? Pero hindi ko maintindihan. Bakit mas galit tayo kay Diskaya kaysa mas galit tayo doon sa mga bossing na mga politiko? Wala tayong magawang paraan. Alam nyo, Congress, kayong lower house, kayong mga congressman, kung kayo talaga'y sinasabi nyo wala kayong paliligtasin dito kahit sino, gawan ninyo ng paraan. Pauwiin nyo to si Saldico. Hindi po natin pinagbibintangan si Saldico, okay? Para maliwanag lang. Pero kung yung iba nagagawa nyo ng paraan, di ba? Kung gusto nyo ng credibility sa investigasyon nyo, otherwise, wala kaming nakikitang magandang patutunguhan yung investigasyon nyo kung hindi lang patutungo sa Duterte. Ito po, hahanapin nyo yung nakaraan. Ito, harap-harapan. Tumakbo, hindi nyo mapatawag. So, nananawagan kami sa inyo. Sa inyong mga congressman. Walang maniniwala, wala kayong credibility sa harap ng taong bayan sa mag-imbestiga dyan kung wala yung mga key people. Hanggat hindi nyo mapauwi si Saldico. Hanggat di nyo ginagawa ng paraan. Ipatawag ninyo. Pag hindi mo umuwi, isyuhan ng warrant. Ginagawa nyo sa iba. Gawin nyo rin sa kabaro ninyo. Kung hindi kayo kasabwat. Kung wala kayong tinatago. Kung hindi kayo mismo rin magnanakaw. Diba? Kaya magkakaalaman ngayon. Baon na po kayo. Malalim na po itong sugat na ito. Sa taong bayan, wag po tayong mapayag. This will be their next step. Kukuha sila ng fall guy. Kukuha sila ng maituturo. Taong bayan, maging listo po tayo dito. Huwag tayong papauto. Next topic po. Ito, pag-usapan natin to si Puno ng Gagalaiti na naman at tayo mga kasamaan niyang tagapagtanggol ni Tambaloslos. Di umano. Nawalan na ng buhok eh. Nakakatanggol siguro ito. Sige, pasok. We are not trying to be difficult, Hindi kami nanggugulo dito, no? Ang problema namin talaga. Paano hindi kayo nanggugulo unang-una pa lang? Ha? Nagkakaroon ng investigasyon, ayaw mo pumayag ng investigasyon. Gusto mo ang mag-imbestiga dyan sa flood control projects, Kamara. At the get-go, at the very start, ayaw mong paimbestiga. Gusto mo kayo. Una pa lang yung motibo mo, questionable na eh. O, puntahan natin ngayon to. Ayaw namin tanggapin itong basurang trabaho, no? Tapos kami na naman ang masisisi. If we solve it, sasabihin na re-align namin yung buong budget. Kaya kinanana naman ng mga congressman yan. If we don't touch it, di parang complicit na kami sa lahat ng kalokohan na kinikita namin. So naman, sala sa init, sala sa lamig eh. Ito ibig niya sabihin. Pag tinanggap nila yung basurang trabaho pinapasa kasi binalik eh. Okay? O kaya hindi nila ginalawan, kahit anumang gawin nila, pumunta sila sa kaliwa o pumunta sila sa kanan, masisisi sila. Diba? Alam mo kung bakit? Kasi nga, may problema kayo. Kailangan, kung gusto mong masolusyonan ng isang bagay, punta ka dun sa ugat. Bakit masisisi kayo ng taong bayan? Kasi ang problema,
naandiyan sa mga kasamahan ninyo. Hanggat hindi nyo mailabas yung sa tingin ng taong bayan, hindi kayo makapag-imbestiga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo until such time, hindi nyo patawag si Magalong at hindi nyo bababalik si Saldico, yung tiwala ng taong bayan sa inyo, diyan sa ginagawa ninyo, wala. Same thing yan. Duda ang tao. Sa tingin nila, halimbawa, addict kayo at hinamon kayo magpa-drug test. Ayaw nyong magpa-drug test. Ang daming instances, evidence na addict. This is just an example. Tapos tinawag pa ng dating presidente na addict, bangag. Tapos ayaw magpa-drug test. Anong gusto mong isipin ng taong bayan? Sasabihin mo, pag nagpa-drug test kami, sasabihin, dinaya. Pag hindi kami nagpa-drug test, sasabihin, addict. Di ba? Ayaw namin tanggapin yan. Excuses po yun. Yan ang tingin ng taong bayan. Pag hindi ka nagpa-drug test, excuses yun. Same thing dito. Pag hindi nyo ginalawan yan, excuses yan. Bakit? Ang problema kasi nandoon sa addict. Nagigets nyo po yung example ko? May problema kayo sa loob. And until solusyonan ninyo, imbestigahan nyo yung mga kasamahan ninyo, walang maniniwala sa ginagawa ninyo. Sabi nga tama yung sinabi ni Magalong unless independent body at yung mag-iimbestiga ay walang bahid ng korupsyon, the people will not believe. Kasi hindi credible yung ginagawang investigasyon. Di ba? Huwag po tayong defensive. Pakinggan muna natin. Since matatalino kayong sumagot di ba? Di tingnan nyo na rin. Ano ba talaga ang problema namin? Bakit ganyan ang sigaw ng taong bayan? Di ba? Kawawa naman ng mga members namin. At alam mo, kami lahat bumabalik kami sa district. Hindi kami senador na hindi kailangan bumalik sa kakusahan man We keep going back to our district. Alam mo, pag pumupunta kami doon, lahat itong mga nakikita nila sa mga dyaryo, siyempre tinatanong sa amin. Alam mo, and we cannot keep, covering up for a poorly constructed budget. I mean, there's no way we're going to take the hit for that indefinitely. Ayan, sinasabi niya. Paano naman kami? Sinasabi niya kasi dito, parang yung mga senador, hindi naman babalik, walang distrito yan babalik kami sa distrito. Itong baho na umaalingasaw dito sa Congress, kami nag-a-absorb. Diba? Paano naman kami? Ang ibig niya sabihin, paano naman kaming matitino? Alam mo, puno, defensive ka. Sasabihin ko sa'yo. Defensive ka mang totoo or hindi ka talaga defensive, yan ang tingin ng taong bayan sa'yo. Defensive ka. Bakit? Tingnan mo si Pulong. Kahit anong bato sa kanya, hindi siya apektado. Di ba? Ang daming mga congressman. Binabanata ng Congress. Ang House, ang lower house. Hindi naman ganyan mag-react. May pagka-OA ka, Puno. Sa totoo lang, ang OA mo. Kasi kung hindi ka naman talaga nangurakot at binabanata ng lower house, hindi dapat natutuwa ka. Instead na pinagtatanggol mo, ay, salamat. Yung mga kasamahan ko magnanakaw, mahuhuli na rin. Dapat ganyan yung puso mo Hindi ko maintindihan bakit tanggol ka ng tanggol kung hindi ka guilty. Diba? Tingnan mo example si Pulong. Nagre-react ba ng ganyan? Part siya ng lower house, diba? Ilang kayo dyan? 300 plus. Iilang kayong pumupuyok. Gumagalaw kayong parang guilty. Guilty man kayo or hindi guilty, bakit tanggol kayo bakit kayo tinatabaan? Bakit defensive kayo? Kasi Coach Oli, yan ang sasabihin, sinabi niya kami babalik kami sa distrito namin. Binira kami ng binira. Siyempre, kahit di kami nagnakaw, damay kami. Hindi rin, huwag niyong gamitin excuse yan. Bakit si Pulong hindi ba babalik sa distrito niya?
Sa tingin mo, pagdating niya sa distrito niya, maniniwala yung distrito niya na nangurakot siya? Hindi. Bakit? Kita nila yung ebidensya eh. Kung pagbalik nyo sa distrito ninyo, napakita nyo yung ebidensya, naayos nyo yung distrito nyo. Yung distrito nyo mismo, ipagtatanggol kayo. Tama or tamang-tama. So huwag ka dapat matakot. Kung tama ang ginagawa mo, people will defend you. You don't need to react. Tingnan nyo si Sarah, binabanatan na ng binabanatan. Walang binabayarang vlogger si Sarah. I can attest to that. Pero pinagtatanggol ng taong bayan. Di ba? So, bawas-bawasan lang please yung pagka-OA. Bawas-bawasan yung pagka-defensive. Hindi sinabi na maraming magnanakaw sa lower house, ikaw na agad ang tatamaan. At pagbalik mo sa distrito mo, pagtatawanan ka. Pagtatawanan ka kung nangurakot ka. Pero kung hindi, alam ng distrito mo yun. Pag sinabing pulis, maraming loko-loko, dapat ba lahat ng pulis mag-guilty? Ilan pulis ang adik? Ilang pulis ang magnanakaw? Ilang pulis ang nangre-rape? Dapat lahat ng pulis magalit? Dapat lahat ng pulis mag-react katulad mo? Kung hindi naman ikaw yun, same thing sa mga vloggers. Ang daming vloggers, hingi ng hingi. Nagpa-fundraising pa. Nagpapabayad. Fake news. Kung hindi ka affected, bakit? Dapat natutuwa ka. Puno. Matuwa ka dun. Kung hindi ka nangurakot, matuwa ka. Dahil yung mga kasamahan mo, magnanakaw, malapit ng katapusan. Ganun dapat. Ang puso mo hindi dapat sa kasamahan mo. Ang puso mo dapat nasa taong bayan. Ano yan? Pinagdidefend mong yan. Diba? And we're appealing to the speaker to allow us to just please return this. Diba? Return it. Para then they should think about it and give us a correct thing. Anyway, there is an instruction anyway to the Department of Public Works and Highways to, redo the whole budget. Di ba? Yun ang instruction eh. Oh, if they're gonna do that, that means we have to wait for that anyway. Di ba? So lahatin na lang. Anyway sa akin, ang laki ng problema natin bansang Pilipinas na. Kaya gusto ko talaga matapos na tong death penalty. Maituloy ito. Anyway, yan eh. Kaya po, sa ngayon, ang talaga magagawa natin, maging matalino tayo. Especially sa DDS, pinapasukan tayo ng Trojan horse, pinapasukan tayo ng drama, pinapasukan tayo ng kaguluhan, nililigaw ang issue. No, wag po tayong papayag. Kung kayang pangalanan ni Bongbong Marcos yung 15 na kontraktor, dapat pangalanan niya rin itong mga politikong involved. Huwag siya magtago sa palda ni Claire Castro. Maraming salamat po sa mga nanood. Paalala lang po i-like nyo po itong video na ito. And sana po sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo. Maraming salamat. God bless everyone. Coach